Ayaw. Ayaw umalis ng Amerika. Ayaw din namang paalisin ng Pilipinas ang Amerika sa Pilipinas. Bakit? Yan ang ating pag-usapan ngayon. Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito yung part 2. Bakit nga ba ayaw umalis ng Pilipinas dito ng Amerika? Bakit gustong-gusto ng Amerika dito sa atin? Ito ay sapagkat nakaka-advance ang Amerika sa posisyon sa daigdig kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahan. At kung sakaling merong malapit sa lugar na maaari nilang samantalahin at nakawan, agawan ng yaman, ay nakaposisyon na ang Amerika. Di ba yan? Isang bagay na iniingatan ng kasalukuyang administrasyon na sa tingin ko, sa aking teorya, kaya nagkakaganito ay sapagkat walang ibang magbibigay ng pagkakataon sa Amerika na mag-stay dito ng matagal. Nung panahon ni Digong, naalala ninyo, ang Amerika ay nakakapunta lamang dito ang mga sundalong Amerika kapag merong bayanihan na bahagi ng Mutual Defense Treaty. But for them to stay in the Philippines like what they're doing right now, hindi nangyari yun. Yung mga EDCA sites na yan, ng kasalukuyang EDCA sites na yan, ngayon ho'y base militar na ng Amerika. Hindi ho'y binabalita sapagkat siyempre malalaman ng mga progresibong grupo. At hindi rin man yan aaminin ng Armed Forces of the Philippines na uto-uto at sunod-sunuran sa mga sundalong Amerikano dahil naglalaway sila eh. Alam niyo yun? Naglalaway sila, takam na takam sila sa mga magagandang kagamitan ng Amerika. Sino naman ang hindi? Kahit naman ako ay totoong natatakam din. Pero nakakapagtaka na yung mga bansang nakapaligid sa atin na dati ay nakatingala lamang sa atin 40 years ago o humigit kumulang 4 na dekada na nakakalipas. Sila magaganda ng kalalagayan nila ngayon. Nakakainggit na ang kanilang armamento. Nakakainggit na ang kanilang arsenal. Nakakainggit na ang kanilang puwersa militar. Ay ang Pilipinas hanggang ngayon nananatiling nakadapa. Ito ay dahil sa sinadya itong mangyari. Pabor sa mga oligarko, pabor sa mga nais magpayaman, pabor sa mga magnanakaw. Sinadya nila itong lahat ng ito upang nang sa ganun marami ang patuloy na mga mahihirap ang patuloy na humingi ng awa sa mga politikong gahaman. Pero balik tayo sa panahon ni Digong. Nawala ito, hindi ba? Kinilala tayo ng Amerika at ng China. Ngayon ang Pilipinas, hindi tinatantanan ng China. Hindi ninyo mapapasunod ng China. Masakit isipin, hindi ako kumakampi sa China. Pero ito ay repercussion o ika nga ay bunga ng ating katangahan ng araw. Bunga ng kasakiman ng iba ng araw. Kung sa tingin ninyo ay napanindigan natin ang lakas na meron tayo, 4 na dekada nakakalipas, palagay nyo ba basta-basta tayo gaganituhin ng China? Hindi. Dinatrato tayong ganito ng China, hindi dahil lumalabag sila sa UNCLOS o sa tribunal, kundi ginagawa nila ito, again, para tayo ay magalit, para tayo ay maglunsad ng giyera laban sa kanila. Pero hindi maaari. Hindi pwedeng mapikon ang Pilipino. Dahil kapag napikon ang Pilipino, walang tutulong sa atin. Again, walang tutulong sa atin.
Kaya, ganito na lamang kung magpakauto at magpakaalipin ang ating mga politikong leader sa Amerika. Isa pa, sabi nga naalala niyo si Maduro, di ba? Ang presidente ng Venezuela, sabi nga na kahit pa presidente ng Venezuela itong si Maduro, ipinahuli ito dahil sa lulong ito sa cocaine. Kaya merong mga postcard na lumalabas na politicians addicted to drugs aren't allowed to lead. Sabi niya, I'll have you arrested just like I did with the Venezuela President Maduro. Quit drugs already for the sake of the youth future. US President Donald Trump. Pero sa kapanig ng Pilipinas, hindi ito gagawin ng Amerika. Sapagkat nauutungan nila ang presidente. Hindi nila ito gagawin. Hindi nila sisirain. Pero, pag sa huling sandali ng pamumuno nitong bangag na presidente natin, at nakita nila na talagang malakas si Duterte kahit anong kanilang gawin, baka hindi magtagal, bigla din na lang hugutin itong si Marcos Jr. bilang pakitang gilas at makahingi ng kaunting amor sa Amerika or sa Pilipinas or sa liderato ni Duterte kung sakaling ito'y magiging presidente. Baka ganun. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero higit na importante din, dapat ninyong maintindihan. Magkakampi ngayon ang Amerika at ang bangag na presidente at ang kanyang bangag na gabinete at ang bangag niyang pamahalaan. Dahil sa iisang layunin, huwag paupuin ang mga Duterte. Kaya lahat sila nagkakaisa. Bakit? Sapagkat itong mga makakaliwa, yung mga teroristang mga NPA, CPP, NPA, yung grupo ng mga makakabanang bayan block na yan, yung grupo ng mga NPA na sina Reneco, yung mga yan, ayaw nila sapagkat hindi nila magawa ang gusto nila. Kapag naupo ang mga Duterte, lalakas na naman ang NTF-ELCAC. Kaya ngayon nagagawa nila sapagkat magkakampi ngayon ang mga komunista at ang administrasyon sa layuning ibagsak si Duterte. Ang mga oligarko, ganun din. Yun din ang kanilang ginagawa. Nakikipagkaisa sila sa mga Marcos pagkatapos nilang lait-laitin ang Marcos dahil doon sa kanilang never again na kampanya. Sila ngayon na magkakasama sa isang layunin, ibagsak ang mga Duterte. Dahil kapag nanatili ang mga Duterte sa pwesto, isa lang ang ibig sabihin niya. Mananaig pa rin ang mga mahihirap kontra sa mayayaman. Wala sila magagawa. Wala sila magagawa. Ngayon, ganito lang. Tiis-tiis. Tiis muna tayo. Pero tandaan ninyo, hindi gagawin ng Amerika sa Pilipinas ang ginawa nito sa Venezuela. Dahil Marcos and Trump, kahit gaganyan-ganyan, magkaibigan. Dahil nauuto ni Trump ang bangag na presidente ng Pilipinas. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo lahat. Hindi pa ko tayo tapos. Marami pang mga episode. Marami pang mga paksa ang ating pag-uusapan. Para nang sagang ituloy-tuloy tayo sa ating paggigising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong.